Continually in the presence of you overcome him. Let's be reminded for the message that we have this morning for in that exhortation that this day we got to trust in the name of God. We don't depend on our own strength. We don't depend on our own wisdom, but we depend on the power of our God, for He is able to overcome everything. Church, let us surrender everything to God. Whatever it is that's been captivating you right now, fear, doubt, your problems, financials, whatever it is, it all belongs to our God. We don't need to worry. We don't need to fear. For it all belongs to our God. All we need to do is to trust in the name of God. Thank you, Father. Come on, church. Be the presence of God continually. Thank you, oh God. Come on, let's all continue to listen to our God. Oh, Father, we rest in your presence. Thank you, Jesus. Basaka tararabakanda rabashe. Ibukura basaka tararabakanda rabashe. Hallelujah, Jesus. Kandarabababashaka tararabashanda rabase. Kirarabababasaka tararabashanda. Let's continually worship the Lord. Every stronghold shall be broken. You are victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every idea must come down. Every stronghold shall be broken. From the Lord, it will bow down because the Lord is higher than those things. You know, church, when we have fear inside of us, every problem, everything that is, we feel like malaki, malakas, you know, every situation that we have, God is bigger than those problems. Sabi nga dito from this verse, every hiding
must come down. Every stronghold shall be broken. What is something that is holding you strong? What is something that making you like parang Lord, hindi ko kaya. Lord, I don't think I can do this. Lord, parang hindi ko nakikita eh. But you know what? In the presence of God, when we continually hold on to the Lord, it would be broke down. Every change that has been every change na it's really strong that even us, we can't break it on our own. But it's only God, it's only Jesus who would break that chain. So whatever is it that is holding you right now, come on, surrender it to our God. Give it to the Lord. You know, in our strength, we really can. Hindi natin kakayanin on our own. But when you give to the Lord, every situation, every problem, God can win that victory. Sometimes kasi it's not just in our own battle. Hindi lang po kasi tayo yan eh. Nandyan si Lord. Kaya nga po, God has already won that victory for us. So hindi po tayo talunan. You can win that. You can overcome that. Thank you, Holy Spirit. Thank you, oh God. Thank you, Jesus, for again and again you have died for our sins so that we could be free from that, Lord. Whatever is it that is holding us, Panginoon, whatever is it that make us, Lord God, the stronghold in our life, maybe sins, maybe yung paglalayo, whatever is it, Father, we are surrendering it to you, Father God. Because we know, Lord, you are in control of these things, oh God. It is only you who could break it, Lord God. It is only you, Lord God, who would Ikaw lang po ang may kapangyarihan, Panginoon. So, Father, whatever is it that is holding us down, Father, take control of it. We are giving all to you, Jesus. We are surrendering it back to you, Lord. We are entrusting, Lord God, in your hand, for we know you are powerful, oh God. If you receive something from the Lord, you can speak to our pastor. Come on, let's all listen to the voice of our God. For I receive a word from the Lord, just impressed in my heart. And the Lord wants to say to this person, am I not enough? Again, the Lord wants to tell to this person, am I not enough? You know, the Lord wants to remind you that God is enough. When you give it all to Him, when you trust Him in your situation, God can do something on it. What is it that is something that you need? What is it that you are desiring? The Lord can give it all to you. But what God wants is our trust in Him. What God wants is that we trust in Him, that Lord, you are enough. Even though I don't have this, even though I don't feel like this, Lord, you are enough. Lord, kahit hindi pa na-answer yung prayer ko, Lord, you are enough. And you know, that kind of faith na i-declare nyo that you are enough, Lord. You are enough, Lord, even though I don't feel anything. Even though I don't have what I am praying for. I tell you, God can show you great things. Because God is enough. And God is able to do it.
what we have to do is give our faith to Him, trust in Him. Thank you, O God. Thank you, Heavenly Father, for the word that you have given unto us, O God. Father, continually speak to us, Lord God, as we listen to your word. I know, Lord God, that you know each and everyone's need. You know each and everyone's prayer, Lord God. So, Father, whatever is it that they need right now, fill their cups, Lord God. Continually, Lord God, bless them and anoint them, Father. If they need healing, if they need rest, if they need your word, Lord God, let it be that they would receive it in the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon. We want to give you all the praises, Father, for you deserve it, Lord God. So, Lord, whatever is it, Lord God, we are trusting you are enough. Your word is enough. Whether we understand it or not, that will settle it, Father. Maraming salamat, Panginoon. We are giving you all the glory, all the praises. In Jesus' name, amen. Please all be seated. Good morning, church. Good morning, everyone. How's your morning? Parang malakas. Okay, so kumusta po ang bawat isa? Better than yesterday. Ang ating pong good morning po sa live streaming sa ibang bansa at sa buong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, ang title po natin ay Waiting is Worth. Waiting is worth. Ang atin pong text sa umagang ito is found in the book of Psalms chapter 37 verse 1. Babasahin ko po. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prosper in his way, over the man who carries out evil devices. Basahin ko po sa Tagalog. Sabay-sabay na lang po tayong basahin natin sa Tagalog. 1, 2, 3, begin. Pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang magantay sa gagawin niya. Huwag mong kainggitan ang masama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masamang plano nila. May the Lord bless the reading of His Word. Now, ito ang tanong. Sino po ang gusto ditong magantay? Ako po, to be honest, ayaw ko pong magantay. Gusto ko pong ako ang antayin kasi mabilis po akong dumating. Pero yung mag-antay, parang ang hirap, di ba? Mag-antay ng mag-process ng license. Yung naman driver license, ang hirap-hirap, ang tagal. Ilang oras. Actually, maganda na nga ngayon, dati buong araw. No? Pero ngayon, mukhang ilang oras na lang. Pero napakahirap mag-antay. Na to the point, kahit sa mag-asawa nag-aaway kasi ang bagal daw ng asawa niya. Si Pastor Jerry, medyo mahaba ang pasensya sa pag-aantay. Mahaba talaga. No? Kahit buong araw yan mag-antay. Habang kung saan ka umiikot. Kasi namamalengke ako, nag-aantay po siya sa parking. No? Kung saan nag-aantay po siya, wala po siyang reklamo. Ang tagal-tagal mo naman. Nag-aantay ng result ng kanyang job, ng kanyang trabaho na in-applyan. Nag-aantay ng promotion. Nag-aantay ng next season of life. Like, change ng status. Lord, nagtatights naman ako. Bakit hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung a life of plenty and satisfaction? I-grateful naman ako, Panginoon. So, alam niyo po mga minamahal, ang pag-aantay or waiting in living the Christian life, walking in obedience to God, sa pagtanggap ng blessing, at sa pag-aantay, it's really difficult. Amen po ba? Yung mga panalangin, na nanalangin ka, hindi pa rin dumadating. It's really difficult. But I want you to know, failing to wait upon the Lord
can bring disastrous consequences. First, when we wait upon the Lord, first, if we will not wait upon the Lord, we will get out of God's will. May isang example ako dyan. Naalala niyo po ba si Joshua? Si Joshua, yung sila po ay nakapasok na sa Promised Land, nag-waiting po sila sa Panginoon. Paano po nila babagsakin ang wall ng Jericho? So sinabi ng Diyos, ito ang gagawin mo, 7 times, ikot-ikot ka, ikot-ikot ka. Ang nangyari po, nag-fall ang Jericho, right? Jericho is a big city, a strong at mayaman na city. Pero bakit sila natalo sa AI? Natalo sila sa AI kasi hindi po sila nagtanong sa Diyos. Kasi kung nagtanong sila sa Diyos, sasabihin ng Diyos na mayroong isa dito na nagkasala at tinago. Yung mga gamit, nasa tent niya, inilibing patay yun eh. Hindi sila, nag-fail sila in waiting the Lord. So ang nangyari po, the small city na kanilang sinalakay, natalo po sila because they failed in waiting the Lord. Now, what is waiting? Waiting means to allow time to go by. Nag-aantay ka, hinayaan mo lang, di ba? Pag nag-aantay ka, so wala ka, tingin kung kahit saan. Ang tagal naman ang inaantay ko. Wala pa rin. Lord, nanalangin ako, wala pa rin yung panalangin ko. So, ang pag-aantay ay you allow time to go by. Sometimes may mga panalangin tayo. Bakit hanggang ngayon, Lord, wala pa? Mamaya, sasagutin natin yan. Now, what is worth? Kasi waiting is worth. Now, what is worth? Worth means sulit naman. Value of something. Like for example, bumili ka ng isang gamit sa bahay. Tapos nakita mo, wow, yung price nito, nagva-value tama lang. Hindi ka naisahan. Pumunta ka sa isang hotel, 10,000 a night. Pero nakita mo naman, ang ganda ng serbisyo, ang ganda ng hotel. Sasabihin mo, sulit, worth naman. So, ang ating pag-aaralan ngayon, nag-antay ako, pero sulit naman. Amen po ba? Now, meron akong mga ilang example dito, like Jacob. Si Jacob, you know Jacob in the Bible? Si Jacob po, mga minamahal, anak po siya na Isaac. Now, si Jacob, nung siya po ay pumunta sa kanyang uncle, nagustuhan po niya yung anak ng uncle niya na si Rachel. Pero ang nangyari po, 7 years, nagtrabaho siya. Hindi po si Rachel ang binigay sa kanya, kundi si Leah. Hindi po niya yun mahal si Leah, ang gusto po niya si Rachel. Si Leah po, talagang parang ang mata, di ba? Ano pa siya, hindi siya ganun ka, may something wrong with her eyes. So, ang gusto talaga niya si Rachel. Sabi ng uncle laban niya, magtrabaho ka uli sa akin ng 7 years. Umabot po siya ng 14 years. Nag-antay para makuha po niya si Rachel. Sulit po ang kanyang pag-aantay kasi ang kanyang minamahal talaga ay si Rachel. 14 years. Si Joseph, you know Joseph? Joseph the dreamer. Nagkaroon siya ng dream na ito yung mangyayari sa kanya. Pero he waited for 13 years for his suffering to be redeemed. 13 years. Pero ano naman ang resulta? Worth waiting ba kay Joseph? Naging gobernador siya. Naligtas niya ang kanyang pamilya. Now, Jesus waited for 30 years before he began fulfilling his Father's will, the way to the cross. Pinanganak siya. Pagdating niya ng 30 years, he enter into the ministry for 3 years. Bago po siya
mapunta sa cross. Pero ano naman ang resulta? Naligtas tayo. So it's worth waiting. May mga bagay talaga mga minamahal sa buhay natin, sa ating journey, na meron po tayong aantayin. And I want you to know, if you wait before the Lord, if you wait, it should be worth it po yung ating pag-aantay. Pero sinasabi mo ba, Pastora, mag-antay ako na 14 years? Mag-antay ako ng 7 years, 13 years, 30 years? Ako, I believe naman the Lord is doing quick things now. Hindi na tayo aabot ng ganyan kahaba. Amen po ba? Si Pastor Jerry, hindi po siya nag-antay ng 10 years para mapangasawa niya ako. 2 years lang po. 2 years lang po siyang nag-waiting sa Panginoon, di ba? 2 years po siya. Oo, years ago, sinabi ng Panginoon sa kanya, nung nakita ako when I was 15 or 16, yung babae na yan, that woman has a great part in your life. Pero wala lang sa kanya yun. Wala namang, di ba? Pero yung nag-wait talaga siya sa Panginoon, pangako lang ng Diyos yun, pero nung nag-wait talaga siya sa Panginoon, 2 years. So, maraming bagay po na pinapabilis na ng Panginoon ngayon, pero minsan pinapaintay tayo ni Lord 1 week. Tinitingnan ko nga yung patience ni John, kung makapag-antay ba to. Pero worth naman po waiting, Pastor Jerry, worth waiting ba? Worth waiting? Hindi ka nagsisisakit? Pastor, hindi daw siya nagsisi. So worth waiting. Waiting is worth. Amen po ba? May mga bagay-bagay na gusto natin, ito na agad. Faithful ka sa tithes and offering. Lord, bakit hindi ba ako naging kagaya nitong iba na talagang nag-prosper na? Alam niyo bakit? Because the Lord wants you to wait. The Lord wants you to dahan. Tinuturo ang Panginoon because that's Christian life. Amen po ba? So ang waiting po is worth now. My last example, and I will dwell with this couple. And this is Abraham and Sarah. Babalikan po natin ang chapter 18. Nabanggit ko na po to on my last preaching. Di ba nung sinunog po, ginunaw po ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Pero ibang topic po ang itatouch ko, hanggang doon lang po sa pag-uusap nila. Dumating po ang 3 tao, malayo pa lamang, na sense na po ni Abraham na itong tao, mga taong ito is different. So ang sabi ni Abraham, mga kapatid, baka gusto nyo magpahinga muna. Hugasan yung mga paan ninyo para ma-refresh kayo. At ang sabi po niya kay Sarah, magluto ka ng masarap na tinapay. Pumunta si Abraham sa mga tauhan niya, magpatay kayo nang maghanda tayo ng pagkain para pakakainin na natin sila. At alam niyo po nangyari, nung sila po ay kumakain sa ilalim ng puno ng Mamre, dumating, nagsalita po ang Diyos kay Abraham. Nasaan ang asawa mong si Sarah? Nandun po sa loob po ng tolda. Tiyak na babalik ako dito sa ganito rin panahon sa susunod na taon at magkakaroon anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Sa katandaan kong gito, masisiyahan pa ba akong sumiping sa asawa kong matanda na rin para magkaanak kami? Bakit tumatawa si Sarah at sinasabing, magkakaroon pa ba ako ng anak gayong matanda na ako? Meron bang hindi kaya gawin ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Hindi po ako tumawa. Tumawa ka talaga. Ay, narinig ni Lord. Narinig pala. Narinig pala na tumawa. Verse 9, Genesis chapter 18, verse 9 and 10, it says here, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return into thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard in the tent door which was behind him. Notice the word, I will certainly.
Mga minamahal, it is a way of the Lord is giving an assurance to Abraham that you will have a son. Surely, magkakaroon kayo ng anak. At the time, the Lord gave a promise to Abraham. Mga minamahal, before He gave a promise, the Lord was blessed and pleased of what Abraham did to them. Right? Yung hospitality niya, dito muna kayo, pinakain lahat, nakita ng Diyos yun. And then the Lord gave a promise. Mga minamahal, kapag na-please pala ang Panginoon sa atin, may pagpapala, may pangako ang Diyos sa atin. Kasi bigla lang naman siyang lumapit kay Abraham at sinabi niya, saan si Sarah? Now, verse 11. Now, Abraham and Sarah were old and well stricken in age. And it ceased to be with Sarah after the manner of woman. Tumawa si Sarah kasi ang fact, imposible. Imposible ang ang fact. Ito yung totoo, mabuntis pa ba ako? Ikatanda ko ng ito. Sabi nga ni Sarah, ni Diesel, sa tanda kong ito, may kasiyahan pa ba akong sisiping sa asawa ko? Ibig sabihin nun, wala na akong asim. Wala nang asim? Sisiping pa ba? Isa tanda kong ito? So kung titingnan mo sa facts, nangyari pa ba yan? Kaya siya natawa, he laughed with mockery. Parang tayo. Ibibless pa ba ako? Maramdaman ko pa ba yung plenty and satisfaction? Ano bang meron ako? Ito lang ako Napakasimple ko lang tao. Mangyayari pa ba yan sa buhay ko? Yung mga pangako ng Diyos na yan? Ito lang ako. Hindi nga ako marunong kumanta. Sasabihin, ibibless niya ako. Sasabihin, ganito, ganyan, ganyan. Ito lang ako. Napakasimple lang ng buhay ko. Ganun po ang nangyari kay Sarah. Nagtawa. Why? Because of the fact. Kung titingnan din sa buhay natin, Lord, mangyayari ba yan sa akin? Wala Wala akong kakayahan. Pero anong sagot ng Panginoon? Verse 13. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of surely bear a child which I am old? Tumawa si Sarah. Si Sarah nasa tent. Si Lord at saka si Abraham nasa ilalim ng puno. Pero narinig ni Sarah. Pero makita din natin dito mga kapatid, alam din ng Diyos na si Sarah ay tumawa. So makikita natin dito, wala pong pwedeng maitago ng Diyos sa atin. Kung nagdududa tayo, nakikita din ng Diyos ang pagdududa natin. Verse 14. Is anything too hard for the Lord? Kasi narinig niya na hindi nagtatawa nga. At the time appointed, at the time appointed, I will return into thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Meron bang mahirap sa akin? Kasi tayo po, we see the difficulty. Nakikita po natin yung fact, yung problema, hindi ko kaya. Ito sample. May lalapit sa'yo. Jan. David si John na David ng MICM. Jan, ipag-pray mo naman ako, masakit ang ulo ko. Halika. In the name of Jesus, Lord, pagalingin mo po si Via. Pagalingin mo po si Via. Jesus name, amen. Sis, magaling ka na. Abay, lumapit ngayon yung isang tao. Diyan. Ipag-pray mo ako, ang sakit ko, cancer. Sana ba si Pastor Lily? Saan na ba si Pastor? Tulungan niyo ako, may cancer daw siya. Hala, katakot na panalangin, ganyan. Wala pong kaibahan ang cancer at sakit sa ulo. Kaya po lahat yun pagalingin ng Diyos.
Pero kung titingnan nyo, yun ang problema kasi sa atin. Tayo yung nagrarank. Nirarank natin ang Panginoon. Kung kaya kanyang sagutin dito, kung kaya niyang isolve tong problemang ito, kaya din niya to. Kasi walang mahirap sa Diyos. Ang sabi niya, is there anything too hard for me? Wala namang kaibahan sa akin, sa kanser, at sa sakit ng ulo. Kaya kong pagalingin lahat yan. Now, on this verse, merong promise ang Panginoon at sabi niya, I am coming back for the appointed time. Ganun pala yun. Yung mga pangako ng Diyos, merong tamang oras sa buhay mo. Payamanin ka nga ng Panginoon ngayon at hindi ka marunong humawak ng pera mo, baka hindi ka na makita sa simbahan, nandoon ka na sa, ang tawag ng mga leaders natin, tug. Paano yun? Halika nga dito. Halika nga dito. Galing to eh. Paano nga ba yun? Ina nga natin to dito. Kung wala ka na dito kasi ang dami mo ng pera, Fuji. Bilis ka ni Lord eh. Di ba? So, baka hindi ka na makita dito. Saan ka, Fuji? Disco. Tugs, 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 tugs. Oh, di ba? Possible. Bakit? Kasi hindi pa siya naaayos eh. Hindi pa niya kayang humahawak ng perang marami. Kaya ngayon, kung sa tingin mo, Lord, faithful tither naman ako, bakit hindi pa dumating sa akin yung milyon-milyon? May inaayos pa ho ang Diyos sa ating ugali. Hindi pa natin kaya. Baka yung blessing na ito magdala sa atin sa kapahamakan. Pero darating at darating yan sa'yo. Patuloy ka lang, kilalanin mo ang Diyos, mga minamahal. Para hindi pera ang mahal mo ay Diyos. Alam mo ba kung ikaw ay malungkot dahil wala kang pera? Pero kung marami kang pera, tuwang-tuwa ka. Search yourself. Nasa pera pa po ang kaligayahan natin. Pero kung may pera ka at wala, at masaya ka, at naniniwala ka na ibibless ka yung pangailangan mo, ibigay ng Diyos sa'yo, ibig sabihin, ang joy mo hindi nakasalalay sa pera, sa sitwasyon, sa problema. Ang joy mo nakasalalay sa Diyos. Kahit gaano kalaki ang problema mo, kung ikaw ay nawala ng peace, ibig sabihin, wala pa sa Diyos ang iyong joy. Namumove pa tayo sa mga sitwasyon. Kasi sa journey talaga ng buhay natin, mga minamahal, mahirap. Meron talagang mga sitwasyon na hindi natin maunawaan. Pero, pag sa Diyos natin, yung hindi natin naunawaan. Dahil one of this day, maunawaan din natin yan. Ako in my younger years in the ministry, hindi ko maunawaan dati na sasabihin ng, hindi niyo po ako makita palagi nagti-t-shirt. Nagti-t-shirt ako sa Fit White kasi may kailangan namin mag-uniform. MICM, kailangan mag-t-shirt. Di mga ganun lang. Minsan-minsan, pag may libreng t-shirt ni Treasure na pari-pariha kami, ganun lang. Bakit? Alam niyo po bakit? Lumaki po ako na hindi po ako pinapayagan ng pastor ko mag-t-shirt. Hindi ko po yun maunawaan noon. But I have this spirit of obedience na sige na nga. Ang reason po niya, hindi ko rin maunawaan. Kasi daw, meron ako. Di ba? Yung iba kasi flat. Ngayon, ang sabi niya, Ruth, yung mga lalaki, kasi siya, bago po siya na born again, 4 po ang panganay niya. Sa iba-iba. Sabi niya, ang mga lalaki kasi, pwede ka nilang hubaran. Ganun kasama ang mundo. Dahil nga daw meron ako, pwedeng magkasala. Nung age ko na yon, young people din ako, hindi ko maintindihan yun. But you know why? I just praise God because I have this spirit of obedience. Dumaan po ako sa mahirap na training sa buhay ko. I just praise God because hindi ko maintindihan, sumunod ako. Pero ngayon, na may asawa na ako, naintindihan ko na. Ngayon na may mga social media na, kasi dati naman, wala nga kaming cellphone.
Wala, talagang, yung pastor ko lang, nakikita ko, nagbabasa siya ng newspaper. He needs to know the world, what's happening. Pero wala talagang, kumbaga, di ba, naive sa nangyayari sa sanlibutan. But what I did is, sige, edi sundin, di naman ako mamamatay. Kung susunod ako, hindi ako mag-t-shirt. Di ba? So, I know naman, one of the blessing that I am receiving is because of my obedience to God. And of course, to my pastor. So, hindi ko po naintindihan yon, sumunod po ako. May time kasi sa buhay natin na hindi natin maintindihan, Lord, you said it, I believe it, whether I understand it or not, that's settle it, I will obey it. No? So may time po talaga. And that is faith. Kasi kung naintindihan na po kasi natin ang isang bagay sa buhay natin, Lord, faithful naman ako. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Sige na nga, Lord, bakit ang dami akong hirap sa buhay? Hawak pa rin ako sa iyo. That is faith. Kasi kung naintindihan mo na, hindi na faith yun. Di ba? Kung naintindihan mo na yung pangyayari, hindi na faith yun. Pero kung hindi mo siya naintindihan, sinabi ng Lord sa iyo, maging faithful ka sa pag-aatin mo ng simbahan, bakit naman? Pwede naman ganito. Pero sige, Lord, para ma-refresh ako, pupunta ako, Lord, pangako mo to. That is faith. Now, verse 15. Before verse 15, in this 14, merong pangako ang Diyos, babalik ako. Tandaan niyo po to ha. Sinabi niya kay Abraham, si Sarah magkaroon ng anak. Pero wala siyang sinabi kailan. Ang sabi niya, babalik ako in His appointed time. Tingnan natin yan kaya, kung bumalik nga siya. Verse 15. Then Sarah denied, saying, I laugh not, for she was afraid. And he said, Nay, but thou didst laugh. So makita natin dito, ang Diyos ay prangka. Hindi, nakita kaya kitang tumawa. Nakita kita tumawa. Sabi pa ni Sarah, hindi kaya. Nagsinungaling, natakot siya eh. Natakot siya eh. No? O nga naman, no? Hindi mo kilala yung tao, parang, kasi hindi naman nila alam talaga ni Sarah na si God yun, whatever. So natakot siya, baka anong gawin sa akin dito? Pero nadidinig pala tayo, no? Siguro kahit nasa closet ka, nasa kwarto ka, nagmumurmur ka. Panginoon, bakit maganito ang asawa ko? Naririnig din po ng Diyos yan. Sabihin ng Diyos sa'yo, sige lang anak, journey mo yan. Eh, hindi ka nakinig sa akin eh. Asawa ka nang wala sa tamang oras eh. Uy. Sige lang, journey mo yan. Now, let's go to Genesis 21. Let's see the fulfillment. Genesis 21 verse 1. And the Lord visited Sarah as He had said. And the Lord did unto Sarah as He had spoken. Sa verse 18 po yung pangako, pagdating po ng Genesis 21, ibinigay po ng Diyos, but take note of this word, the Lord visited Sarah. Ang sabi ng Diyos, babalik ako. Tinupad ba ng Diyos? Babalik ako. Pagdating dito sa Genesis 21, the Lord visited Sarah. Binalikan niya si Sarah. Ibig sabihin, yung solusyon ng ating mga pinapanalangin ay ang Diyos. Hindi po ang Bombay ang babalik sa iyo. Ang Diyos. He's going to open up the windows of heaven and pour out the blessing upon you. The work that you have waiting for, the job that you are waiting for, it's the Lord who will go back to you and open doors for you. Yun bang, hala, ito na lang ang bigas ko, Lord. Lord, faithful ako sa ilihans mo. Makikita mo, ibibless na Lord yan. Magugulat ka. Ba't hindi pa naubos? Di ba? Verse 2, For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God has spoken to him. Mga minamahal, the Lord said, I will go back in my appointed time, and the Lord go back. So, Sarah ng MICM, Diesel,
Wala palang connection yung asim. Di ba? Wala palang connection yung old na ako. Dahil si Lord ang bumalik at nag-conceive. Hindi ibig sabihin na si Lord ang Si Lord ang bumalik, and the Lord blessed the seed of Abraham. Wow. Nangyari po ba ang pangako ng Diyos? Nangyari po ba ang pangako ng Diyos? Waiting is worth, mga minamahal. Verse 5 to 7, and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born into him. And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with me. And she said, who would I have said unto Abraham that Sarah have given children suck, for I have born in him a son in his old age. The name Isaac means laughter. Kaya nung ipinanganak si Isaac, ang sabi ni Sarah, magtawa ka talaga. Kasi matanda na ako, matatawa ka talaga. Pero ito, binigay ng Diyos sa akin. Why? There is a time gap, mga minahamahal, after 25 years. Waiting is worth for them. After 25 years. Bakit? Is the Lord teasing you and me? No. Hindi po tayo tinitis ng mga Panginoon. Hindi po tayo niya tinitis. Kundi, He is teaching you and me how to walk by faith. Hindi po tayo binibiro ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon lumakad sa ating panampalataya. Alam niyo, the Lord can give it just right away. Pwede ibigay ng Diyos yan agad-agad sa iyo. But the Lord is teaching us to wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Merong appointed time ang Panginoon para yung panalangin mo na yan, ay sasagutin ng Panginoon. The only way, mga minamahal, our Father, to get me and you is to be a man of faith. That's why the Lord gave 7,000 promises. 7,000 ba, Pastor, or more? 7,000 more promises for us to exercise that faith. I trust you, Lord. I trust in you. You are in the throne, and I know what you are doing. God is committed in making you and me a person of faith. Abraham is called a father of faith. When the Lord called Abraham from Chaldeans, and it is now ngayon, ano na siya ngayon? Iraq ba yun, Pastor? Yung Chaldeans? Iraq. Abraham was there together with the family. The Lord told Abraham to go to a city whose builder and maker is the Lord. Abraham from Chaldeans, tumayo, naglakad, napakahabang travel ni Abraham. Hanggat may isang lugar siyang nag-stay sila doon, hanggat nagpatuloy siya, saan ka pupunta? Pupunta ako sa isang city na hindi ko naman alam kung saan yon. The city whose builder is the Lord. And because it's the Lord who told him to stand up and go to a city whose builder is the Lord, dinala po siya ng Diyos sa Kanaan.
And that is the city where the Lord wants Abraham to be. At pagpasok ni Abraham ng Kanaan, anong unang ginawa ni Abraham? He built an altar. He built an altar. Nagtayo po siya ng altar pagdating niya doon. Nakita niyo po ba ang panampalataya ni Abraham? Hindi po niya alam kung saan yun. But he hears the Lord saying, "Get up, Abraham, go to a city whose builder is me." That is faith. Hello? Matagal din po ang journey ni Abraham. Pero dahil Abraham ay nanampalataya, now, the Lord promised to Abraham, your descendants will be like a sun in the seashore and stars in the sky. Paano kaya mangyari yun? Nagkamali nga lang po sila, di ba? Sarai were not able to wait. Hindi nag-antay. Kaya ang ginawa niya kay Abraham, yung maid ko, sipingan mo para magkaroon tayo ng anak. Nag-fail. Hindi po nakaantay si Abraham. Actually, si Sarah Ang problema naman ni Abraham, nag-agree din. Uy, mga babae, si Adan, si Eva din ang nanguna. Itong Adan, nag-agree din. So, ang nangyari, ayun, nag-fall. Mag-ingat pala tayong mga lalaki pala. Mga asawang lalaki, mag-ingat din pala kayo. Minsan, itong mga babae talaga. Yun ang una. Yun ang unang susunod-sunod. Tapos, yung mga lalaki, huwag mo kayo basta-basta mag-agree na lang. Di ba? Actually, what the Lord did in the Garden of Eden is, He said, wife, mag-submit talaga sa lalaki. Para hindi basta-basta tayong, yun ang ginawa ng Diyos para mabantayan. Mabantayan tayong mga babae. Kasi mukhang ang mga babae impulsive. Mabilis magdesisyon yan. Diba? Ayoko kaya na mabagal. Itutulak ko. Gusto ko yung mabilis. No? Pero mag-ingat tayo mga babae sa kabilisan natin pala minsan hindi na rin No? That's why we need to wait before the Lord. So, sino ditong mag-asawa daw ng 25 years old? Meron dito nagsasabing mag-asawa ng 25 years old. Mukhang binigyan na ni pastor ng blessing Pero nag-disagree ako. Wala pang ang pambili ng bigas yan Mag-asawa na. Nagbigay na si pastor ng blessing. Sige, mag-asawa ka 25 years old. Ay, naku, thank you, Lord. So, ang nangyari po, because si Abraham nakinig kay Sarah, nagkaroon po ngayon ng anak na hindi po promise. Hindi po promise si Ismael, mga minamahal. He is not the son of promise. But the Lord promised to Abraham that in your time, you will ang promise niya is, your descendants will be like the sun in the seashore. Ang lahi po ni Abraham, through Hagar, Ismael, ay napakadami. Nasa Iraq, nasa Dubai, saan pa ba? Sa Middle East, napakarami. At ang pangako po ng Diyos dito po, kay Ismael, I will be making plenty of rena, mga princess. Mga rena, mga princess. Nangyari po yon. Bakit? Bakit naman binless ni Lord ito? Because ang promise po ng Panginoon is to the seed of Abraham. Isip po ni Abraham si Ismael Kaya meron din pong pangako. Kaya nga po ang nag-aaway po ngayon, magkapatid po yan. Di ba, Pastor? Magkapatid po yan. Israel represent Isaac. At yung pong kalaban nila ngayon, represent Ismael. So dahil hindi po nakapag-waiting si Sarah, hindi po nakapag-antay si Sarah, ayan, nagkaroon tuloy sila ng problema.
dahil hindi nag-antay. But still the promise, the son of promise, lumabas pa rin. And that is of course, si Isaac. Mga minamahal, through Isaac, lumabas po si Jacob and Isaac. And from Jacob, lumabas po ang tinatawag nating 12 tribes. Hindi po sila tinatawag ng Israelites before. Hindi po, mga minamahal. They are called Hebrew. Mga Hebrew po actually sila. Tinawag lang po silang Israelites, tinawag lang po silang Jew, dito po sa 12 tribes. Yun po ang nagpadami. Ito pong lahi ni ni Jacob, na anak ni Isaac. At dumami po ng dumami ito, yung pangako po ng Diyos, mga minamahal, na sinasabi niyang, Abraham, your descendants will be like the sun in the seashore and the stars in the sky. Kasama na po kayo. Kasama po tayo sa fulfillment ng pangakong ito ng Diyos kay Abraham. When you receive the Lord in your hearts, you are now in the lineage, of course, of Jesus. Di ba? You are now an spiritual Israelites. That's why your descendants will become the sun, like the sun in the seashore, and the stars in the sky. Kasama na po tayo sa fulfillment ng pangako ng Diyos kay Abraham. Now, as I said kanina, the Lord is committed you and me, making us a person of faith. Abraham being called a father of faith, being put into many tests. Sobrang labo na ang sitwasyon to the point, tumawa na nga po ang kanyang asawa si Sarah. But still the Lord fulfilled His promise. Continue to trust. Continue to hold on to His promises because the one who promised is faithful. Hindi po yan katulad ng mga nanay natin noon, yung mga hindi pa Kristiyanong nanay, na sasabihin, maging valedictorian ka lang, bibigyan kita ng 1,000. Maging valedictorian ka lang, ang daming promises na valedictorian ka, hindi ka naman binigyan ng promise. Tapos yung mga bata, magtino ka lang, sasama kita sa SM, maglalaro ka doon sa Tombs World. May Tombs World bang SM? Pero hindi tinutupad. Mga magulang hindi tinutupad kasi ang ginagawa lang ng mga magulang is para tumahimik ka lang, para gawin mo lang. Pero ang Diyos hindi. When the Lord promises you, I'll tell you, He is going to fulfill it in His appointed time. Amen? Ang sabi niya, is there anything too hard for me? Pero ba mahirap sa akin? Yung cancer mo? Hindi mahirap sa akin yan. Yung hirap mo na nadaranasan? Hindi mahirap sa akin yan. Kaya kong isolve yan. Kung may appointed time. Kasi may purpose siya. Bakit appointed time yan? Now, Psalms 37:7 said, yung ating text, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Ulitin ko ha, yung ating text nagsasabi, pumanatag ka. Meron ka mang panalangin ngayon na hindi pa sinasagot ng Panginoon sa tingin mo, ang kamay ng Diyos wala pa rin, hindi pa rin kumilos ang kamay ng Diyos sa iyong mga panalangin. Pinalangin mo ang company nyo. Bakit, Lord? Ang company ko, hindi pa rin ako binigyan ng bonus. Bakit ang ramot naman ang company ko, Panginoon? I-touch mo ari. Nakikita mo naman, oh, Panginoon, faithful na faithful ako, hindi nga ako nalilate eh. Bakit wala pa?
Mga minamahal, bakit wala pa? Dahil may gustong tinuturo ang Diyos sa'yo. Maybe the Lord is teaching you patience. Maybe the Lord is teaching you to excel. Kung sa tingin mo, ang sipag-sipag ko naman, bakit hindi nakikita yung kasipagan ko? Meron pa rin ang Diyos na tinuturo sa atin. Mag-antay ka lang dahil darating ang oras mo. Hello? Lord, bakit sila may mga negosyo na yung mga classmate ko, Panginoon? Dati, hirap na hirap lang yan sa buhay. Bakit may negosyo na? Ang sabi sa binasa natin, huwag kang mainggit. Lalo na yung mga unbeliever na nakikita mo, bakit sila, Lord, meron. Huwag tayong mainggit dahil malapit na rin ang judgment ng Diyos sa kanila. Malapit ka na rin. Yung inaantay mo, malapit na rin, mga minamahal. Pero sometimes, nakakadismaya. Lalo na, Lord, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagpapago ang asawa ko? Lord, bakit hanggang ngayon ito pa rin ang nangyayari? Mga minamahal, sa napag-aralan namin sa Genesis chapter 3, wag nating baguhin ang ating asawa. Hayaan mo si Lord, hindi ka talaga masatisfy kasi may kulang. Yung mga asawa nating lalaki, walang ribs. May kulang sila. Doon na lang tayo umasa sa Diyos. Kay Jesucristo, alam mo bakit? Walang kulang ng ribs yun. Kulang. Ibig sabihin, may kulang talaga ang asawa mo. Kaya we will not be discouraged kung meron pa tayong nakikita na bakit, Panginoon, ganito pa rin ang asawa ko. Hayaan na lang natin ang Diyos kumilo sa buhay niya. Tayo na lang, hayaan din natin ang Diyos kumilo sa buhay natin. Kasi ang ways ng Panginoon ganito, bakit nga pala paulit-ulit ganyan ang asawa mo? Meron palang tinuturo ang Diyos sa'yo, hindi sa Kanya. Bakit pa paulit-ulit ang sitwasyon kong ito? Merong tinuturo sa Diyos, ang Diyos sa atin. Tayo pala, ang sinasabihan ng Diyos, baguhin mo. Ito ka o ito ka, hindi pa yung asawa mo, ikaw pala, tayo pala. Ang ways talaga ng Panginoon ay iba. But the ways of God wants us to walk in faith. Waiting is worth, mga minamahal. Manalangin tayo. May mga sitwasyon na hindi natin maintindihan. Mag-antay tayo. Mababago din ang lahat ng bagay. Amen po ba? Shall we all stand up and just close our eyes? Shall we all close our eyes? And then, let's meditate what we heard this morning. Meron ka mang mga bagay-bagay na inaantay sa Diyos, pero hindi pa rin ito dumadating. Sitwasyon mo sa pamilya mo, sa asawa mo, parang nahihirapan ka na. Lord, bakit ang tagal? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Dahil mga minamahal, may tinuturo po ang Diyos sa atin. Patience is a virtue. Sa pag-aantay sa tamang panahon na ibibigay ng Diyos sa atin ang iniintay natin. It should be today. It should be tomorrow. It should be next month. It should be next year. What is important, mga minamahal, is it is the perfect time of God na hinayaan niyang mangyari sa iyong buhay. Yes, dumarating po tayo sa sitwasyon. Dumarating po tayo sa sitwasyon na bakit Lord ang tagal? Nadadismaya po tayo. Nangihina po tayo. Huwag po nating hayaan. Huwag po nating hayaan na magpatuloy po tayo sa ganitong sitwasyon. Ang kailangan po natin ay patience to wait. Now, at this very moment.
inaanyayahan ko po kung sino po dito ang gustong maipanalangin para magkaroon po ng patience to wait because waiting is worth. Yung matuto po tayo mag-antay. Meron kang inaantay pero ang tagal naman ng Panginoon. Medyo napawalan ka na ng pasensya. Inaanyayahan ko po, huwag po kayong mahiya. Everybody close your eyes. Doon po sa lalapit dito, huwag po kayong mahiya. Kailangan po natin ng panalangin, magpa-pray po tayo. Inaanyayahan ko po kung sino po ang gustong maipanalangin para lumakas, para makapag-antay. Kung ano po yung hinihiling natin sa Diyos. Lumapit po tayo dito sa harapan. Kung may panalangin kayo na hindi pa po ninyo nakikita ang kasagutan ng Diyos, please come forward. Ipapanalangin po namin kayo. Meron kayong iniiyak sa Diyos na Lord, itong sitwasyon na ito. May relasyon sa pamilya, relasyon sa trabaho, kung ano mang meron ikaw. Marami ka pang pinanalangin na Lord, ako'y makahaon sa utang at wala pa rin. Please come forward. Hingi po tayo ng kalakasan ng Diyos na sa tamang panahon, and it is soon, ito po'y ibibigay ng Diyos sa atin. Nawalan ka man ng trabaho, you are waiting for a promotion. Lumapit po tayo sa Diyos. It might be this is the end ng iyong pag-aantay. O ikaw naman ay tinuturuan ng Diyos, anak, sandali na lang. Narinig ko ang iyong panalangin. Katulad kay Sarah. Hindi man siya umiyak, natawa siya. Pero narinig ng Diyos ang tawa ni Sarah. Hindi nagalit ang Diyos. Binrangka lang niya si Sarah na tumawa ka eh. Pero tinupad pa rin ng Diyos ang panalangin niya. It might be sa araw na ito, tuto pa rin ng Diyos ang panalangin mo. Yes. Yes. Thank you, Lord. Yes. Kausapin mo po ang Diyos bago po namin kayo ipanalangin. Kausapin mo po ang Diyos ngayon. Kung sino pa po, don't lose this opportunity. Come to the altar of God. Come to the altar of God. Come to the altar of God. Lumapit po tayo sa altar ng Panginoon. Idulog po natin sa Diyos, Lord, give me patience to wait. Give me patience to wait, Panginoon. This include even the workers. Kung meron kang pinanalangin sa Diyos or you want the spirit of patience to wait, come forward. Come forward. Thank you, Father. Yes. Kausapin mo po ang Diyos. Kung sa tingin mo ang tagal na kasagutan ng panalangin niyo, come forward. Come forward. Kung ikaw naman ay kailangan mo ng kalakasan, come forward. Magpa-pray ka. Kailangan mo ng kalakasan. Kailangan mo ng mag-exercise ng faith. Come forward. Yes, thank you, Lord. Teach me, Lord, to wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Come on, the Lord is renewing your strength. I-renew ng Diyos ang iyong kalakasan, ang iyong strength. God is renewing your strength. Huwag po tayong mahiya, mga minamahal. This is the time to be strengthened. This is the time to receive the strength from the Lord. Come on. Yes. Nadismaya ka dahil ang sitwasyon mo ay katawa-tawa o kaiyak-iyak. May pangako ang Diyos sa'yo. Bibigyan ka niya ng magandang bukas. Sasagutin ka niya. May pangako ang Diyos sa'yo. Yes. Yes, He's going to
Rokorobo Shekarabayan. Yes, workers can now start praying. Thank you, God. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to Pray. Yung mga kapatiran na nandyan po sa inyong mga sa likod, continue to talk to the Lord. The Lord is speaking to you right now. Pinakausap kayo ng Diyos. Claim the promises of God. Hindi po kailangan mag-antayan ng 20 years. You can receive the answers prayer of the Lord even today, even next week. walk and not faint. Yes. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wait. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. If I live a holy life until I know the Lord will answer all my prayer. Hallelujah, He's an answering God. Hallelujah, He's an answering God. I know in Jesus' name, and then the answers came. Hallelujah, He's an answering God. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Mga minamahal, maintindihan man natin ang sitwasyon o hindi. The Lord is teaching us to walk in faith. The Lord is teaching us to walk in faith. The Lord is teaching us to trust Him. Lord, whatever situation I am now, anumang sitwasyon meron ako ngayon, maintindihan ko man o hindi. Alam ko, all things work together for good to those who love you, Lord. Ang resulta nito, Panginoon, ay maganda. Nahirapan man ako sa mga finances na ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, tuturuan mo ako mag-antay sa'yo. Dahil sa tamang panahon, ang pangako mo na yan ay mangyayari sa aking mga buhay. Mahirap man intindihin, Panginoon, pero ako'y nagtitiwala sa'yo. Alam ko, ikaw, inalaw mo ang lahat ng sitwasyon sa aking buhay. May layunin ka nito, Panginoon. Kaya I will not question you, Panginoon. I trust you so much, Lord. Mag-antay ako, Panginoon. Dahil sa aking pag-aantay, alam ko, may magandang mangyayari dito. Let us not allow the devil to put doubt on the promises of God. Yes. Don't allow the devil to put doubts in your mind on anything.
especially on the promises of God. Because all things we know that He holds everything. He holds our future. He holds your finances. He holds your situation. Hawak niya ang negosyo mo. Hawak niya ang trabaho mo. Hawak niya ang promotion na hinihingi mo. Hawak ng Diyos ang lahat. Kailangan lang namin ating gawin is mag-antay sa Diyos. Magpalakas. Magpalakas. Dahil ang ating journey na ito ay hindi po madali, mga minamahal. Mahirap, pero rewarding ito. Kaya po natin. Kaya po natin ang lahat ng ito. Dahil kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po niya, nothing is too hard for Him. Wala pong mahirap sa Diyos. Kaya po niya itong sagutin. Kaya niya po itong isolve. Kaya po niya ito lahat. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Yes. Teach me, Lord, to wait. Turuan mo ako turuan mo ako magantay. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up thy wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Turuan mo ako magantay. Come on, they that wait upon the Lord, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, teach me, Lord, to wait. Turuan mo akong magantay. Upon the Lord shall renew their strength. They shall mount
sanctuary. Come on, all together, let's I worship see the us Lord. feeling face to face. You look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say, You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. Come on, all in this together. place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. For the last time, as we come into your presence, as we come into your presence, Past the gates of praise, past the gates of into your sanctuary, into your sanctuary, till we're standing face to till we're face. standing face to face. I look upon your countenance. I look upon your I see the fullness of your grace. the fullness of your And I can only bow down and I say, will only bow down and say, You are awesome in this place, mighty You God. are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba You Father. are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. You are worthy of all praise. To you our lives To we you raise. our lives we raise. You are awesome in this place, You are mighty awesome God. in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. For the last time, you're awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Salamat, Panginoon, na ikaw nga po ay tapat sa iyong mga pangako. Kami po ay magtitiwala sa pangako mo dahil alam namin ikaw ay tapat. Yes. At alam namin na sa tamang oras, sa tamang panahon, ang aming mga hinihiling sa inyo ay inyong ibibigay. And alam namin, Lord God, that in these last days, you're going to do quick things in our lives. Yes. And even in the twinkling of an eye, Lord God, you can answer our prayers. But there are things, Lord God, that we need patience. Thank you for the patience, Lord, na ilalagay mo sa aming puso, sa aming pag-aantay. Yes. Magkaroon kami ng patience sa aming pag-aantay sa tamang panahon, sa mga bagay-bagay na dapat naming antayin. At alam namin, Diyos, na ang mga bagay na ito is to bless us, Lord. Dahil ikaw ay may purpose sa lahat ng bagay. Panginoon, bigyan mo kami ng faith. Maintindihan man namin o hindi ang mga sitwasyon. Maintindihan man namin o hindi bakit ang tagal. Hindi po kami madidismaya, Lord. Dahil alam namin you are in control. Yes. Ikaw po ang may control. At ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay, Panginoon. Lord, salamat. Salamat that you are teaching us to walk in faith. Yes. And you are making us to be a man of faith. Amen. Like Abraham.
Dalangin ko po, Diyos, na ang bawat isa sa amin ay patuloy magtiwala sa iyo dahil tapat ka, Panginoon. Yes. Marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na aming natanggap, na sa aming pag-aantay, worth it po ito, Panginoon. Yes. Dahil the best, sabi nga, the best is yet to come. Amen. The best is for us. At sa aming pag-aantay, Panginoon, nagbago pa ang aming mga buhay. Nagkaroon kami ng patience talaga. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, sa regalo na kami ay makapag-antay sa tamang panahon, sa tamang oras, at magtiwala sa iyo na ikaw ang may hawak ng lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Let's all be seated, mga minamahal. Patience is a virtue. Hallelujah. Amen. So, are you blessed? Yes, Lord. And thank you for the anointing power, no? Talagang ramdam, no? Pakanalan po natin yung word na pumatag ka sa piling ng Panginoon. Let us proceed with our tithes and offering sa ating mga sa live streaming po, no? So, do you have any testimony for your tithes and offering? How really works hard for you? Paano po ba gumalaw sa ating buhay? Okay? So, ready po ba lahat, no? Sa ating live streaming po, prepare din po natin yan. At narito ang ating GCash later. And dito naman po, alam na po natin at naturuan na rin namin kayo, no? Every Sunday, naririnig nyo rito yung Malakay 3:10 at ang tithes and offering, no? Sabi nga ng Panginoon kanina, narinig natin sa mensahe niya, ang Panginoon ay tapat sa inyo. Ang tanong, tapat rin ba tayo sa Kanya, no? Alam niyo po ba, sa pagbabalik ng ating ikapo, isa din yan ang katapatan ng ating puso sa Kanya. Sa bibigay po ng ating tithes and offering po, marami itong nagagawa. Tapat tayo sa salita ng Panginoon at the same time, natutulungan niyo po ang ating church sa pag-maintain, no? Kita niyo po ang ganda, ang kalinisan, no? Ang offering niyo po, dyan po napupunta yan. Na pangangalagaan ang tahanan ng Panginoon. And someday, alam po natin, darating din, no? In God's time, sabi nga ni Pastora, no? Lalaki at dadami pa po tayo. Amen. Magkakaroon din tayo ng sariling tahanan ng Panginoon. Yes. Na hindi na natin kailangan magrenta, no? Yes. Doon din tayo sa isang lugar, antayin ko rin yun, yung panahon na yon, na makikita mo rin, may sarili din tayong sanctuary building na ang may-ari noon, JMICM. Amen. Na ang mga naglilingkod doon ay ang mga congregation natin mula ngayon, no? Makikita kayo din po, no? Magkaroon din tayo ng mga, alam niyo, nakikita niyo sa big churches, no? Huwag kayo doon mainggit. Sabi nga, in God's time, darating din tayo doon. May mga kanting, clinic din tayo, tagalinis sa atin. Sino po? Kundi tayo din. Kaya po, muli po, sana ay tayo din po, mga kapatiran ko, no? Magtulungan din tayo dito pag-improve ng ating church, ha? Huwag kayong maging madamot sa Panginoon. Alam niyo po, nag-waste ka tayo ng pera dyan na manood ng sine. Alam mo, mahal pa lang ngayon ng sine, no? 500. Dati nung kapanaunan ko, 50, no? 150, may popcorn ka na at may soft drinks ka na. Ngayon, ticket pa lang yan. Pero bakit sa Panginoon minsan napakadamot natin, no? Huwag tayo maging tulad sa mga unbelievers na kukuha lang ng barya, no? Ang kaling-kaling lang para i-drop doon, yung sobra lang sa kanila. Dito po paglaanan natin ang Panginoon, nagbibigay nga tayo ng wasting our money sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero ang tanong ko po, kanino po ba kayo humihingo ng 5 duling nyo? Di ba sa taas? So kung hindi lamang 5 ang bibigay sa inyo, millions pa yan, time will come. Bakit? Sa maliit, no? Alam niyo po ba yung pagbibigay nyo? 10 times more than enough, no? More than money, health natin, pamilya natin, restore ng everything sa atin. Wala pong peste na pwedeng makapaghindir sa atin upang makuha, matamasa natin ang kasarapan ng buhay sa ibabaw ng mundong to. Amen po ba?
So muli po, ang sabi dyan sa Malakay 3:10, subukan muli natin ang Diyos. No? Amen po? So let's start giving our tithes. And our live streamers, yan po ating GCash and send details. Nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo ng bubugaw ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, dapat kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, dapat kailanman Hallelujah. nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Ikaw ang tunay na aming Diyos, si Yahweh ang aming Diyos. Sabay-sabay po natin panalangin nating tithes and offering. Yun po sa live streaming, sabayan niyo po ako. Yes, Father God, narito po ang aming basket. Narito po ang mga tapat niyong lingkod na nagbabalik ng kanilang ikapu at handog. Lord, ang bawat isa po ay may kanya-kanyang prayers nakalakip dito. Maaari po panalangin sa anumang uri ng aspeto ng kanilang buhay. Kagalingan sa anumang uri ng kanilang areas ng kanilang life. Maaring kagalingan po sa sakit, pisikal, Panginoon. Hipuin niyo po ito at ang kagalingan po ay mapapasa amin. Maaring kagalingan po ng pagbuo ng pamilya. Maaring problema. Maaring mga financial matters po, mga bayarin sa linggong ito, Panginoon. Gaya po ng pagsasabi namin na ikaw po ay tapat sa amin. Buong katapatan po namin, ibinibigahay ang lahat ng aming mga obstacle, circumstances sa linggong ito, Panginoon. Naniniwala po kami na ayon sa iyong salita, kung kami lamang ay maging tapat at hawak sa iyo, Panginoon, hindi kami matatakot, hindi kami matitinag, hindi kami malulumbay, bagkos ang kasayahan at kasagutan ng aming panalangin ay ito po'y ibibigay niyo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, narito po ang aming basket. Pagkaingatan niyo po ito na magamit pa namin upang marami pa pong kaming kaluluwang maitaas sa iyong trono upang lalo po namin mapalaganap ang iyong salita. At marami pa po kaming mahihimok na ikaw lamang ang tunay na nagbibigay ng lahat ng aming pangailangan. Muli po, Panginoon, tinataas namin ito sa matamis mong pangalang Jesus. Amen and amen. Blessed Sunday, everyone, and to all sa ating live streamers. So, still announcement, ongoing pa rin ang ating Wednesday and Fridays. I hope napadami na po tayo ng padami. Please encourage your loved ones, lalo pa yung mga kasama na natin dito. Huwag po tayo tumigil ng pakikinig ng salita ng Diyos na linggo lang. Ha? Pag linggo kasi, bukas okay pa kayo Monday. Pagka Tuesday, medyo may bumabalik na naman yung attitude natin na pilit na pinuputol. So Wednesday, may tagaputol na naman. No? May malala naman kami, ay tama pala itong sinasabi nila. And then pagka Thursday, baka ma-stress na naman kayo at may jablo na naman magtetest sa inyo. Pagka Friday po, may puputol na naman yan. So tuloy-tuloy. Hanggang maalala nyo na po, maging rutina ng sistema nyo na parati isipin natin ay hindi tayo dapat magkasala. Ay
buhay, ito ang bilin sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Parang tatay lang yan. Anak, mag-ingat ka. Anak, huwag mo to gawin yun. So, di ba, every time na nasa chug kayo, di ba? Anak, huwag ka sumali dyan. Di ba? Nang may nagre-remind sa atin yan. So, tandaan nyo po, yung naririnig nyo dito, o nakikita nyo parating chug, alalahanin nyo sa Fuji, ay, hindi dapat ako sumali o pumasok dyan, di ba? So, sa salita po, upon hearing in hearing po, ang ating pananampalataya ay tumataas po yan. Okay? So, dito po, maraming pumapasok dati sa atin dito. Papagmura, parang kama niya lang ang mura ngayon, di ba? Pag kunting mura pa, sinasampal ang bibig, hanggang nawala na. Hanggang masakit na sa taing natin kapag may narinig tayo nagmumura, di po ba? So, ganyan lang po yan, ha? Upon hearing, in hearing the word of God, yung faith po natin tinataas. Amen po ba? Amen. So, ang announcement po natin, may mga bago po ba tayo? May mga bisita po ba tayo ngayon? Okay, so ang mga new faces na nakakatuwa at patuloy pa rin kayong narito sa amin. Okay, nandiyan yung ating kalamba. Sino pa yung nandyan? Yan, of course. Yan, parang may nakita akong bago doon. No? Welcome po sa MICM. At ang ating bisita ni Ate Melia ay tumuloy na. No? Ning, I hope na tuloy-tuloy pa rin tayo. Okay, so... For our, ano pong mga events ang coming natin for this December 8? Anniversary. Pagkahapon? Christmas party. Wow, 2 in 1, sabi nga, no? So, for our anniversary, masaya po. Siyempre, we will celebrate our 8th year anniversary, no? Parang kailan lang, no? 8 years na pala. Years na. Yung anniversary po natin sa Park Place. Anyway, thank you po kay Ma'am MJ, the auntie po, Mateo, the auntie po of Jerome. Nagpadala po siya ng pangdagdag ng ating bayad sa lugar sa Park Place po. Salamat. So, dadagdagan na lang natin yun. Nag-down payment po sila doon. Salamat po, Ma'am MJ. God bless you. God bless you. So, we are expecting you all na umatin po doon. May mga raffle din po tayo. May mga awarding po tayo. Of course, Best Leader, Best Tribe Leaders, Worship Leader of the Year, at iba pa po. Best Tribe members, kayo po. Yes. Para sa inyo po iyon. Mga early para bird. sa atin. Mga early bird. No? Yes. So, meron po tayo doon. So, salamat. Ma'am MG Mateo, marami pong salamat. Dadagdagan na lang po namin yung, nag-down na po sila doon ng 3,000. Salamat po, malaking bagay po yon. So, hindi po nakapunta si Maria nung Friday. Kung hindi bukas sa Wednesday, magpo-full payment na po tayo. And then, yung caterer natin, magda-down na rin po tayo sa atin. Nag-down na tayo sa caterer, no? Mag-half payment na lang. Okay, so kahut. Ay, Christmas party. For Christ, December 8, what to wear, of course, no? Ano ba dapat ang mga, para ma-enjoy po natin yung spirit ng Christmas, nariyan po yung ating... Sa hapon po yan, sa hapon. Yan po yung magiging Japorms natin pag kumatain kayo ng Christmas party natin. Meron din po yung winner for the best costume, di ba, Pastora? Best costume. Ano ba yung winner natin dyan? Ano ba yung price natin dyan, Marian? Sa 500 pesos? 1,000? 1,000 pesos, the best costume. Ooh, okay. Second prize is 500 pesos. Third prize is 300 pesos. Campers attire po yan. So, habang kayo ay namamalengke, ox na tayo, no? Okay na po tayo. Sayang din po, 1K din yung ating winner. Okay, so what else? Okay, so let us proceed with our kahot winners. For top tribe players, let's start with Tribe of Simeon, top 1, Shane Landico. Live streaming po siya. Tribe of Issachar, top 1, Franz Tenorio Ano Nuevo. Oh, congrats! Tribe of Asher, top 1, si Christine Agnesito. Si Hans. Mami ni Hans. Okay. Tribe of, mami mo. Ayan. Tribe of Judah, top 1, Chris Jacob Reyes. Hello, Tribe of Benjamin, top 1, of course, si Dexter. Nakuha yung trono ni Jerome. Si Dexter na nanalo. Tribe of Benjamin, 2, top 1, Jocelyn Puna. Nagreklamo pa yan, ha? Narinig ko pa, sabi niya, ang bagal. Sabi niya. Okay, Tribe of Ephraim Kids, top 1, Kyle Wright.
Ibang, Ibang bata. Kasi Ephraim eh. Kapatid mo Kapatid mo. Good. Okay. Tribe of Ephraim, top 1, Daniel Magat. sa medyo, ano naman yan, binata na, no? Okay? Tribe of Naphtali, top 1. Ay, of course, Clyde. Media Vilo. Ang kuya naman. Tribe of Levi, top 1, Evangeline Berira. Alright! Wow, nagtapan si ate. Pwede ka talagang humabol ang may mga edad. Okay, Tribe of Dan, top 1. Narito pa rin, unbeatable, Miss Camille P. Tribe of Dan, top 1, Si Camille po. Yan. Ano sabi mo na? Oo. Okay. Tribe of Manasi, top 1, Aina Papa. Congrats! Of course, sa leaders, narito ba ang ating top 1? Tayo na po! Si Ate Fia! Wow, nakadalawa na si Via. Congratulations. Ayan, so... Siguro nasa taas ng puno ng kawayan niya. Kasi ako kahit anong pindot ko, wala eh. No? Okay. Okay, so... Sali kaya ako minsan. Oh, ay, lalong baka mapikulela kasi napindot naman. Bakit pukulelat, no? So, ginawa ko, para hindi ako mainis sa sarili ko, nanood na lang ako sa kanila. Congratulations po sa lahat. Ready na po yung ating mga prizes na magaganda po yung ating mga electric fan. Maganda po ang price na electric fan sa Kahot. Mahal po siya. Maganda po siya. Lalagyan na lang ng mga ribbon, no? So ready na po ang lahat. We're almost done. The decoration committee, congratulations to the decoration kahit hindi pa sila tapos. Michelle Gerardo, salamat. At sa mga tumutulong po, no, mga young people, salamat. Malapit na po silang matapos sa kanilang decoration. No? So, meron pa ba? Siyempre, habang kami rin ay nag-prepare ng something gift for you, meron din po sa tayong malaking kahon dyan sa likod. Yan, kasing laki ni Fuji, no? Gift din naman po na para naman sa cell leaders natin or para po sa mga workers dito sa church I-bless po natin ang mga workers. No? So, kahit kami po ni Pastor Adili, ni Pastor, wag nyo na po kami isama. Kahit sila na lang po, masaya na po kami. Yes. I-bless po natin kung ano po yung maibigay ninyo, balutin nyo, pwede nyo na pong ihulog dyan. Yes, Yung mga regalo para narito sa sila workers. and even included si Neneng, nandyan din po sa likod, Including no? po si Ate Ellen, si Yes. Neneng. Kasama po Mga yan. workers po yan, okay? Yes. So before we end po, I would like to announce about the Christmas tree. No, yung Christmas tree po, hindi po even ang Christmas tree po, ito po hindi po dapat tayo mag-Christmas tree. Ang history po talaga ng Christmas tree ay yung mga pagano, yung hindi po naniniwala sa Diyos, ang history po niyan, naglalakay po sila ng bungo. Pagkatapos umiikot nagsasayaw. So yan po ang kwento ng Christmas tree. So wag na lang po tayo mag-Christmas tree, pwede po tayo magparol. So Santa Claus, wag din po. Kasi ang Santa Claus, yan po ay pangpapalit po nila yan kay Jesus. Sino ba ang giver? Di ba si Lord, hindi si Santa Claus? At saka, sino po ba may birthday? Hindi po si Santa Claus, di ba? We celebrate the birth of Jesus Christ. And ang tanong, Pastora, sige, hindi pwede si Santa Claus, Christmas tree, pwede po ba ang medyas? Ang tanong, kanino po medyas yun? Unless medyas nyo, isabit, okay. So, tawa si Melia, no? Medyas po ni Santa Claus yon. So, itama po natin, no? Teaching po ito, itama po natin. Meron pong iba, makikita mo, Krisyano sila may Christmas tree. Hayaan nyo lang po kasi hindi naman nila alam. At saka, oo, Pastora, no, nagkaroon ako niya ng emotion nung ako'y maliit pa. Kasi yung katabi namin, maraming bigay sa kanya si Santa Claus. Akin, Kentimen, White Rabbit, nahulog pa. Dadalawa na nga lang, nahulog pa yung isa. Di ba? So nagkakaroon tayo ng emotion na tinuturo natin sa bata natin na, sige, hindi ka bibigyan ni Santa Claus ng laruan. Di ba? So, nagiging... Mama, loob mo? Kasi dadalawa na nga lang natanggap ko, nahulog pa yung isa kasi nagmamadali daw si Santa Claus sa akin. Yung kapitbahay namin na medyo mayaman, may apple. At saka malaking GP. Sa'yo, hindi Oo, mo kasi daw, hindi daw ako mabait, hindi daw ako
natutulog kapag tanghali. Kaya dalawang candy lang ang binigay sa akin. No? So, tanggalin po natin yung mga tradition na yon. Hindi po siya tama, no? Ituloy ko na, pati po yung New Year, yung mga bilog-bilog. Huwag po tayo doon. Hindi po, ang prosperity nasa Diyos. Oh, Hindi po yung mga bilog-bilog. Yayaman ka daw kapag kumpleto ang prutas mo. Ang tanong ko, bakit yung nagtitinda ng prutas? Hindi mo, sila nga, kumpleto na eh. Di ba no? So yan po. At saka yung tatalon-talon, but until na. Ano pa rin. So yun po. Hindi po kasi tayo educated noon about it, no? So, ngayon, alam na po natin, let's do it. Parol! Bawal daw maganda ng nakalipad, tumatakbo. Ano lang kakainin natin? Ano lang ihanda natin? Oo, bawal manok. Bawal manok kasi lilipad daw ang swerte, no? At marami pa ang tanong, ano lang ihanda natin? Okay lang ba sa inyo tuyo? So wala pong bawal yan, kaya lang po hindi tayo nagki-Christmas tree. Sa pagkain wala pong bawal, no? Hindi po tayo nag-Christmas tree kasi alam po natin hindi po siya tama. Magparol na lang po tayo. Kami ang parol namin, nakatingin ako doon sa taas. Paano na pala yung isang taon na walang tanggal-tanggal. Walang tanggal-tanggal yung parol namin. So parol po is okay. At saka yung bilen, okay po yung bilen. Hindi naman po ano yun eh. Yung bilen, okay po yun. Basta ang hindi po, Christmas tree, Santa Claus, yung mga medyas. Pero yung bilin at saka yung parol, okay po yun. Wala po tayong problema. Mga stars, wala po tayong Snowman. problema. Mga snowman, okay po yan. Wala pong problema. Okay. So bago po tayo mag-closing prayer, course. isabay na natin sa closing prayer. Kantahan po muna natin si Sister Emelia. Wow, solo Solo, Bonggacious. Happy birthday. Dinaig mo ako, Daya. Kami marami. Ikaw nag-iisa. Kali ka rito. Yan, birthday po natin ang prinsesa ng kusina kapag Sunday Yes. afternoon. Ang aming Marta. Disciple po yan, ni Pastor Sino ba Rodney, po may 6 years birthday na. dyan? Sabay Sino na ba po may natin. birthday? Yung hindi na pa Ay, si May! hapon. Birthday ni May sa Sabado. In-invite ka na nga ako eh, Pastora. Invite ka na. Sabi ko saan tayo Saan? punta? Sa Ewan ko. Funkies. Wow. Oo. Kami sa Sino ba po Funkies may yan. birthday dyan? May. November. Ayan. Sa ating Kantahan po muna natin. Once again, our time is here. Oh, the loving gift from Jesus, He has given you one more year. Happy times, your birthday. Happy time is here to remind you of the love of God, our Savior and our Lord. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord. Karalashika, didi bababaralashika. Yes, oh God. Tinataas ko po ang aking dalawang kapatiran na narito ngayon, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa panibagong taon na ibinigay niyo at alam po namin, Panginoon, na marami pa pong taon na iyong ibubuhos sa dalawang ito, Panginoon. At patuloy niyo po, ikaw po ang mag-guide sa kanila, magbibigay ng knowledge, understanding, and wisdom sa bawat galaw po ng kanilang buhay. Panginoon, habang sila po ay tumatahak at patuloy pong nariyan ka nanguna sa kanilang buhay, Panginoon, I pray, Father God, good health be upon to Ate May and to Ate Emelia, Lord, in the name of Jesus. Nawa po, Lord, ang ilaw niyo po ay manatili at makita at umilaw sa kanilang buhay na ang bawat sino mang kanilang makausap, mangitian, Panginoon, ay makita sa kanila ang tunay na pagkakristyano nila, Panginoon. Yes, Father God, muli po pinapasalamat namin ang buhay ng dalawang kapatid ko na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Happy birthday! Happy birthday! Ngayong hapon tayo. May handaan sila mamayang hapon. Let's all stand up. Pastor Jerry. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I found you in the mystery,
Hallelujah. Thank you, Father, for teaching us the virtue of waiting. For upon it, the fruit of the Holy Spirit, which is patience, would be instilled upon our hearts. Father, I pray for each and everyone's destiny to be fulfilled as they wait upon you. You would give them strength and fly towards that destiny. Father, I pray for each and everyone. Let them be delivered from all evil and let them be blessed in their coming out and going in and be blessed forevermore in the name of Jesus. This we pray. Amen. God bless you all. See you again Wednesday. Sa live streaming, God bless you. See you in our Wednesday and Friday service. Live streaming, we love you all. God bless you. Shalom everyone. Bye-bye po. Shalom.